makuha yung resulta ng swab na negative, makapag-request ng quarantine certificate bago nila tuluyang makapiling ng kanilang pamilya. Lahat po dito mga land-based po. May seafarer po ba dito? Land-based. Land-based. Nakapag-register na po ba kayo sa Balik Pinas? Yes po. Ayan. May QR code na po kayo? Yes po. Meron pa po ba dito hindi pa nakakapag... Ayaw mag-register mo sa akin. Sakit lang po. Ayan po. Sige po. Pwede naman po kayong mag-register bago sumapit yung limang araw nyo. Kung ano po bang petsa ngayon? 30. March 30. 30 pa lang. B, 30 tayo naglipad, B. 30 pa lang. 30 pa lang. 30. Gabi na. 5 days from now, kasi day 0 po nyo ngayon eh. Anong petsa po yon? So, walang 31, di ba? Meron po ano? May 31. Di na 4. 31. 1, 2, 3, 4. 4. That would be 4. Sa April 4, pupunta po dito ang PCG para kayo ay swab. So bago mag-April 4, kailangan po yung mga hindi pa nakapag-register sa Balik Pinas, makapag-register na po. Ha? Pagpunta po kasi dito ng mga PCG swabbing team, may dala na po silang swab test kit. Kapag hindi po kayo nakapag-register, hindi po kayo masiswab. So, mamaya, umpisahan niyo na po ang mag-register. Okay po? Pakiulit nga po ulit. Sino pa po yung hindi pa nakakapag-register? Hindi pa nakakapag-register? Tinry ko po doon sa airport, doon sa Abu Dhabi. Sino naman po dito yung nakapag-register? Ulitin ko pa sa Red Cross. Dalawa. Kasi nga, bago lang yung ano ngayon. Balik Pinas, opo. Yun na kasi yung report sa amin. Yun, mas maganda po, dalawa po ang i-register natin, ha? Okay. Mag-register po sa Red Cross at mag-register din po sa Balik Pinas. Kasi may pagkakataon po kaming nangyari dito. Ang instruction, sa Balik Pinas sila mag-register. Nung actual swabbing date, ang pumunta Red Cross. Di ba, sir? No? Okay yun eh. Ayun. So, pero bago mangyari yon, kasi ang instruction na sa amin dati, sa Balik Pinas na, kasi nga, magkaiba po kasi yun eh. Yung sa Balik Pinas, yung specimen po kasi ninyo, mapupunta sa government laboratory. Sila po ang mag-test doon. Pag Red Cross naman, yung Red Cross. So, para mas makasure, mag-register po kayo dun sa dalawa, ha? Red Cross at Balik Pinas. Doon sa Red Cross, i-google nyo lang po yung ECIF Red Cross, tama? Opo. So, meron po ba dito hindi pa nakapag-register sa Red Cross? Ayun. Mag-register na po kayo, ha? Para mas makasiguro. Dalawa po ang i-register natin. I-google nyo lang po, ECIF Red Cross, mag-register po kayo doon. ECIF. ECIF. Meron yan, B. Sa Balik Pinas naman po, uulitin ko po sino yung hindi pa nakapag-register. Marami-rami, no? Para hindi na po tayo maabala sa April 4, kung ang pupunta dito ay PCG at dadalhin yung inyong specimen sa government laboratory, dapat naka-register na rin po kayo doon, ha? Type ka lang din po sa Google, balikpinas.ph. Magkakapag-register kayo kasi Nag-try ako sa Abu Dhabi, sir. May free wifi. Opo, may free wifi naman po tayo dito. Okay po? Direct na po yan siya. Opo. So, yun po sa April 4, pupunta po dito yung swabbing team. Maaaring si Red Cross o yung PCG swabbing team. Isa-swab po kayo dito. Tatawagan ko po kayo isa-isa sa inyong kwarto kasi yung kwarto naman po ninyo may telepono. Pabababain ko po kayo dito rin po sa 6th floor. Dala niyo po yung inyong passport, yung inyong keycard, at yung inyong cellphone. Okay po? Yung parehas naman po kayong mayroong QR code kung magre-register kayo sa Red Cross o kaya sa Balik Pinas. I-remind naman po kayo sa araw na yon kung sino po ang
magsaswab sa inyo. Pag ang magsaswab sa inyo, ang Red Cross, tandaan nyo na po yung QR code niyo sa Red Cross. Okay po? Miss Pag ang mag-swab sa inyo, yung private yung PCG at dadalhin nyo yung specimen sa private government laboratory, i-ready nyo yung Balik Pinas QR code niyo. Okay po? Ayan. So, pinadadala din po sa inyo yung inyong cellphone kasi may ibibigay sa inyong barcode. Tandaan nyo po yon at para mas matandaan nyo, picturean nyo po sa cellphone nyo para may backup kayo. Kailangan po kasi yun kapag magre-request tayo ng warranty certificate. Okay po? Ayan. Sa Red Cross, requirement po yung yung barcode na ibinibigay sa inyo. Yun yung NAIA. Meron na ba kayo nun sa passport niyo? Yung sticker na dinikit, wala pa. Wala po. Wala pa. Opo, yan po yung QR code. May ibibigay sa inyong barcode. Barcode na galing saan po? Kapag nakapag-register kayo. Doon naman sa Balik Pinas, ang ibibigay sa inyo yung OSS. Oo, meron nga po. Ayun, tandaan niyo po yung OSS ha. Kasi yun naman po ang kailangan natin pag magbe-verify kayo. Kapag wala pa kayong parehas yun po. Red Cross, balikpinas.ph. Kung kayo ay magbe-verify ng inyong result, doon po sa kanya-kanyang kung ECIF Red Cross, sa Balik Pinas, yung Balik Pinas Oo, ng oo. OSS. I-scan lang yun siya. Opo. Kasi nandun na yung result automatically. Paki-declare po ng maayos, pakisulat mo ng maayos yung inyong email, address, kasi doon po isisend ni Red Cross yung inyong result. Okay po? Wala pong email. Kapag Balik Pinas naman, wala kayo actually marireceive sa email ninyo. Babalikan nyo yung Balik Pinas at magbe-verify kayo doon mismo sa link na yon. Tatandaan nyo lang po yung barcode ninyo, yung Oo. OSS, tapos may 000. Oo. Yun. Malalaman nyo personally yung result ninyo. Mhm. Huwag nyo po sa akin itatanong o kahit na sino dito yung result ninyo kapag hindi pa po kayo nakakatanggap. Kasi hindi rin po talaga sa amin binibigay po yun. Confidential po yun. Kayo po yung unang makakaalam. Mhm. Okay po? Kayo nga po yung actually magsasabi sa amin ng result ninyo. Mhm. Okay po? Si ma'am daw po ang niregister is Kanino nyo po inilagay yung email address para pag lumabas yung result, ma-forward po agad sa email ninyo o kaya sa messenger ninyo. Okay po? Ayan. Pag na-swab test kayo, ilan naman pong araw bago lumabas ang result? 1 to 3 days? 1 to 3 2. days, no? Oo. Totoo naman yon 1 to 3 days. Pero pangkaraniwan, within 24 hours, lumalabas yung result. Kasi maximum naman. daw talaga is 7 days lang talaga yung quarantine. Opo. Oo. Ayan. So, uulitin ko lang po ha, pag na-swab test kayo ng April 4, maaari pong lumabas ang result ninyo April 5, Mhm. 6 or 7 kasi nga 1 to 3 days. Mhm. Pero ika-clarify ko lang po, pangkaraniwan po, lumalabas ang result within 24 hours. Pangkaraniwan. May mga pagkakataon kasi naman talaga na lumalabas ang result ng ikalawang araw o kay ikatlong araw. Opo. Okay po? Aha. Ayan. So, pag may negative result na po kayo, inform nyo lang po ako agad. Dito rin sir na Opo. sige. Yung room number ko po is 1917. Mhm. Kung tatawagan niyo po ako sa telepono na meron kayo sa inyong kwarto, i-dial niyo lang po yung number 8, tapos yung room number ko, 8-1970. Okay. Nakasulat na po yun doon, pwede niyo pong picturean. Pag binalik na po sa inyo yung passport ninyo, at makapag-fill out na po kayo doon sa ating OWA Care Form, picturean niyo po yun bago po kayo tumaba. Ha? Opo. Nandun po yung process kung paano niyo ako matatawagan. Dial 8, 1917. 1917 po kasi yung ulit ko.
Same procedure. Kung gusto nyo makausap yung kasamahan nyo dito na nasa kabilang kwarto, dial nyo lang po muna yung number 8, kasunod po yung number niya. Okay po? Ayan. Pag may negative result na kayo, sabihin niyo po ako kasi magre-request tayo sa Red Cross, sa Bureau of Quarantine ng quarantine certificate ninyo. Kung si Red Cross ang magkakandak ng swab ninyo. Sa Balik Pinas kasi, hindi na tayo magre-request doon ng quarantine certificate nyo. Kasi ang inire-release ng Balik Pinas, Unified Quarantine Certificate. All in na yon. Nandun na yung, hindi na hihingin sa inyo yung lab result ninyo, swab lab result ninyo. Isa na yon, nandun na yon sa Balik Pinas. Okay po? Ayan. Pag meron naman na kayong negative result, inform nyo ulit ako. Ha? Kasi, uulitin ko ha, magre-request po tayo ng quarantine certificate. At pag may quarantine certificate na kayo na-receive, inform nyo ulit ako. Magre-request naman po tayo ulit ng bus para masundo na po kayo dito at maihatid na po kayo sa inyong pamilya. Okay po? Okay. Sino po dito yung mga taga-Luzon? National Capital Region, Cordillera Administration, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Calabarzon, Region 4B, Mimaropa, Region 5, Bicol Region. Kapag may negative result na po kayong lahat, meron na kayong quarantine certificate, magre-request na po kasi ako ng OWAS card. So ngayon kayo dito, ihahatid po kayo sa PITX, sa PTEX, Parañaque Integrated Terminal Exchange. Isa po yung malaking bus terminal station. Meron na po doon nakaabang na bus na siya naman maghahatid sa inyo sa kanya-kanya ninyong provincial municipalities. Sa City Hall po inyo. Okay po? Wala pong bayad yung bus doon. Libre po yun ni OWA. Sa mga pagkakataon na malapit lang yung bahay nyo dito, kung nais nyo magpasundo, meron kayong private car, o kaya may gusto nyo na lang mag-taxi, ayaw nyo sumabay sa OWA bus, pwede rin naman po. Ayan. Halimbawa sir, Frankie, magpapasundo na lang ng private. Pwede naman po. Diretso ng diretso ng Palatagan Port. Pwede rin naman po. Ulit ng island. Pwede po kayo magpasundo ng inyong private na sasakyan mula dito hanggang sa pag-uwi ninyo. Okay po? Hindi po alam pa sa di ba yung mga checkpoint? Meron po kayong Bibigay sa inyo certificate na ipapakita. Yung certificate niyo po good as travel pass po yun. Okay po? Ayan. Sa mga Visayas at Mindanao naman po, sino yung mga taga-Visayas at Mindanao? Pag meron na kayong negative result, quarantine certificate, magre-request na po ako ng bus sa OWA kasi nga in-inform niyo ako, susunduin kayo dito ng bus. Ihahatid naman po kayo diretso sa Terminal 2 sa airport. Tulad din po sa PTEX, wala pong bayad yung ticket nyo sa aeroplano doon sa Terminal 2. Maging gaano man kabigat yung dala nyong bagahe, wala po kayong babayaran. Sagot po yun ni OWA. Alhamdulillah. Okay po? Yes, thank you. Ano po? Yun lang nga po may tanong si Ma'am, swab test pag nandun na kayo sa LGU ninyo? May babayaran po ba sa dito? Dito sa swab test wala din po, sagot din po ni OWA yun. Pero sa Maliban na lang po, kanyari, inihatid na po kayo doon sa LGU ninyo, no? Labas na po si OWA kapag kung ano yung protocol ng LGU ninyo. Doon na po kasi lumalabas si OWA. Pag naihatid na po kayo sa LGU ninyo. At iba't ibang LGU, iba-iba po ang protocol. May mga LGU po na Napaulit yung port. may swab test ulit. So, sagot na po nyo yun, o kaya sagot ng LGU na nyo yun. May mga LGU na Hindi naman, kaso may mga ganong reklamo. opo, may mga sino po dito yung taga-Iloilo? May taga-Iloilo dito. Mamukha Medyo mahigpit ata sa Iloilo. Diyan po ata merong isuswab ulit. May mga LGU po na diretso naman pong home, bahay, home quarantine na. May mga ganon. Kaya bago po kayo umuwi, tanungin nyo na po muna yung kamag-anak na uuwian ninyo, coordinate nyo po
kung ano yung protocol. Kasi iba-ibang LGU, iba-ibang protocol. Pag sinabi po ng LGU ninyo na may quarantine pa kayo, kasi may ibang LGU, mayroon silang quarantine facility. Magpa-quarantine kayo sa barangay nila. Susundin niyo po yun. May autonomous power po kasi yung mga LGU. Pag sinabi po ni Mayor, ni Congressman na ganito yung protocol sa probinsya ninyo, yun po yung susundin po ninyo. Okay po? Excuse me, sir. Pag nanggaling po dito, ihatid po sa munisipyo ng mismong lugar. Opo, sa munisipyo, usually talaga, ihahatid kayo sa City Hall ng lugar, probinsya ninyo. Okay. Maaari naman po kayo magtanong sa OWA bus officer pag kayo ay mag-check out na. Meron pong OWA bus officer kayo na maaaring pagtanungan pag kayo ay pauwi na po. Makuha kaya yun sir, yung April 8, connect dito sa Buanga City. Na-ibook na kasi sa Lebanon for April 8. Connect dito. Maano kaya yun? Makuha ang ano? Ang tanong ko, kailan po kayo dumating? Ayun Ayun lang. lang sir. March 30. Masuswab kayo ng April 4. Maaaring lumabas ang inyong result ng April 5. 5 to 7. 5 to 7. Tama. Nakabook si ma'am na? April 8. Kung April 4 kayo maswab, maaaring lumabas ang result ng April 5, hindi na magagamit ni ma'am yung kanyang pinabook. Yeah. Kasi wala namang problema. Kung na-delay yung result ni ma'am isa lang din po talaga kayo ang gagamit, ma'am. Maliban na nga lang po, kapag may mga bata, minors po ang allowed na sumama doon sa kanilang magulang. Yung kwarto naman po ninyo, well ventilated naman po, fully air conditioned, may TV, may mini ref po kayo sa loob ng kwarto ninyo, mayroong hair blower, mayroong flat iron, Oh my may God. flat iron stand, Meron bang tab dyan? meron po kayong electric kettle kung mahilig po kayong uminom ng mainit na kape. Yan. Yung bathroom nyo, yung setup no, may water heater. Ibang bathroom setup, merong bathtub po. Ay, gusto ko yun. Ganun Oh lang my din po God. tayo, no? Ito yung gusto ko talaga. Tayong wifi, may wifi po kayo. Ayun. Ano yung kasama ko Hindi pa kanina po na ata babae? kayo officially naka-check-in kasi ang Baka sa loob ng Kasi kwarto. pag magkoconnect Kasi po sa kayo ganito sa lumalabas wifi, sir eh. opo, ang iaano nyo po dyan, ang itatype nyo yung username. Yung username po kasi yun yung room number ninyo. So hintayin po natin yung inyong Ini-update. Di ba kinulit na po yung passport ninyo? Aha. Pag binalik na po yung passport ninyo, nandun na po nakaipit yung inyong key card. Ganito po siya. Yung susi nyo nandoon na po. Yung susi nyo in the form of card, key card. Yung key card ko nakasulat 1917 kasi ito po yung room ko. Kung ano po man yung nakasulat na number doon, yun po yung room number ninyo. At ito rin po yung itatype ninyo kapag magko-connect na po kayo ng wifi sa username. Okay po? Sa Okay. likod po nun, nakalagay naman po yung password ng wifi pag magko-connect po kayo ng wifi. Okay po? Okay, okay po. Gagamitin niyo po yung keycard ninyo sa maraming pagkakataon. Pag binalik na, ulitin ko lang, ang inyong passport nandun to, nakasingit na to doon, hanapin niyo lang po. Fill out muna kayo na OWA Care Form. Picturean niyo po ito kasi nandito rin po yung aking personal na number. Baba na po kayo sa ground floor. Kunin niyo na po yung mga bagahe po ninyo bago po kayo umakyat. Okay po? Pindutin niyo lang po yung letter G, ground floor, para bumaba. Ngayon, pag aakyat na po kayo sa kwarto ninyo, gamitin niyo po yung keycard ninyo, itatap niyo dun sa sensory part ng elevator. Pindutin niyo po kung saan po kayo floor level naka-assign. Yung unang dalawang numero po na nakasulat doon sa keycard ninyo, yun po yung floor level kung saan kayo naka-assign. So yung unang dalawang numero sa keycard ko, 19 po ang nakalagay. Kaya pag aakyat po ako sa room ko, gagamit ako ng elevator, itatap ko to at pipindutin ko yung 19 kasi sa 19th floor po ako. Okay po? Ngayon, pag nandun na po kayo sa floor level kung saan kayo naka-assign, hanapin nyo naman po kung saan kayo room. Yung huling dalawang numero naman po, yan po yung room assignment ninyo doon sa floor na yon. Naintindihan po? Katulad nito, yung keycard ko, 17 yung huling dalawang numero, nasa 17th room ako sa 19th floor.
Okay po? Okay. Paano po kung meron kayong keycard ang nakasulat ng is 1215? Ano pong floor kayo? 12. Ano pong room kayo sa 12th floor? 15. Okay po. Ganun po yun ha. Pag nandun na po kayo sa room ninyo, sa tapat ng pintuan, nakasarado po kasi yun eh. Para magbukas yun, gamitin niyo po yung keycard ninyo. Doon, itap niyo ito doon sa sensory part ng pintuan. Nasa itaas po na Thank you. bahagi yun ng doorknob. Thank you. Pag tinap niyo yun, magbiblink yun ng kulay green, verde. Ibig sabihin nun, pwede niyo na pong buksan. Hindi ka magutom dahil Okay mong po? kanin. Opo. Pag nasa loob na po kayo ng kwarto ninyo, wala pong kuryente, wala pong kuryente. Hanapin niyo lang po yung power outlet kasi i-insert niyo po ito. Pag na-insert niyo na po ito doon sa power outlet, magkakaroon na po kayo ng kuryente. Okay. Katulad sa Pwede niyo hotel. na pong buksan yung aircon, pwede na pong manood ng TV, gamitin yung Sa Premier Inn. Huwag niyo pong tatanggalin to kasi pag tinanggap niyo po, Wala mawawalan kayo ilaw. ng kuryente. Okay po? Yes po. Nandun lang po Baka to. magpanik kayo. Aalisin niyo lang po ito, kailan po? Pang mag-check out. Isa-swab sa April 4 at saka pag mag-check out na kayo for good. Okay po? Okay po. Ayan. Ulitin ko lang po ha, pag magsaswab kayo, dadalhin niyo po ang keycard, cellphone, at passport. Dapat nakasuot po kayo ng face mask at face shield sa araw ng swab po ha. Mm-mm. Okay. At pag check out time naman, nasabi naman natin sa mga paluzon, sa PTEX, pa Visayas at Mindanao, sa terminal. Ang oras po ng check-out time natin dito kapag po kayo ay meron ng result, negative, at quarantine certificate, tuwing umaga po alas 6, as early as 6 o'clock ng umaga, mag-prepare na po kayo. Kasi dadating po yung bus, 6, 7, 8, mga ganyan. Okay po? Ayan. Kapag lumabas po yung result ninyo, madaling araw, gabi, automatic uuwi po kayo ng araw na yon. Kasi nga po, dadating yung OWA bus ng 6 ng umaga, di ba? Makakasabay po kayo. Pag lumabas naman po yung result ninyo na umalis na yung bus ng OWA, paano yan? Kasi lumabas yung result ninyo mga alas 9, alas 10 na, pwede pa rin naman po kayo na makapag-check out. Yun nga lang, kung magre-request pa tayo ng OWA bus na medyo matatagalan, pwede naman po kayong mag-taxi. Yun nga lang, kayo na rin po yung magbabayad mo. Bakit sir, sabi nung ibang kakilala ko, bawal daw po. Magtapo. Inaalaw naman natin kapag kayo ay padiretso na pauwi. So meaning pag nag-taxi ka, hindi ka na pwedeng, kahit hindi ka na dumaan sa munisipyo ng lugar, gano'n? Ay, hindi po. Room ninyo, sa tapat ng pintuan, may upuan po na katulad ng inuupuan ninyo. Diyan po inilalagay yung pagkain po ninyo na nakapack na po. Kaya wala pong papasok sa kwarto ninyo kahit maghahatir ng pagkain. Inilalagay po yun sa ibabaw ng upuan. So magre-ring na lang sila sa Oh. Huwag nyo na rin nga pong hintayin na may mag-doorbell sa inyo o may kakatok kasi automatic po doon nilalapag po yung pagkain ninyo umagahan, 6 to 8 ng umaga, tanghalian, 11 to 1, gabihan, 6 to 8. Buksan nyo na lang yung check nyo na lang muna dun sa, meron namang silipan doon sa pinto ninyo kung may pagkain na. So, pag meron na, kunin nyo na lang po. Okay po? Opo. Ayan. Pagkatapos nyo pong kumain, lahat ng napagkainan po ninyo at iba pang mga basura, may plastic na po kasi doon sa loob ng inyong kwarto. I-plastic nyo po muna bago nyo po ilabas sa inyong kwarto at ilagay sa ilalim ng upuan. Huwag po sa ibabaw kasi sa ibabaw po yung pagkain. Yung naka-plastic na natin mga basura doon sa ilalim.